Magandang umaga po sa inyo. Ito na naman po si Marsolo at pagbabalik ni Marsolo. So ito, pasensya na kayo kung madalang na akong gumawa ng video na katulad nito dahil siyempre alam mo naman, nagtatrabaho po tayo is, ngayon po ay, rest day ko kaya nakagawa ako ng ano. Pero once a week naman nag-upload ako ng video na katulad dito. So eto umpisahan po natin ang pag-usapan po natin ay hindi politika, eh, 'no. Pag-usapan po natin, yung digmaan o sakaling darating ang digmaan. Ano nga ba ang kapasidad ng Pilipinas pagdating sa digmaan? So yung pang pag-uusapan natin, ano nga bang kagamitan? May panlaban nga ba tayo sa mga malalaking, modernong, warfare ng, ibang bansa? Ano nga ba? O alam naman natin na ang Pilipino talaga is, likas sa atin ang matatapang, pero hanggang dun lang. Dahil ang labanan po natin ngayon, hindi na po yung combat. Ang labanan natin ngayon ay technology na, hindi po ng combat, ha? Kung sa combat panalong-panalo po tayo, ha? Kung face to face lang, man to man, yun, malaki ang chance natin na manalo. Pero pagdating po sa technology is, hindi ko alam kung saan tayo banda, ha? Hindi natin alam kung saan tayo banda kung, ay naku, so ito, hindi ko rin alam kung, a-agree kayo o disagree sa mga sinabi nitong ating kagalang-galang at katapang-tapang na heneral, pinakamataas na heneral sa military na si General Bronner. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan. Kung kayo magkokomento, i-comment nyo lang dyan sa comment section at, magbibigay po tayo ng mga comment din pagkatapos ng video na ipapanood ko sa inyo. So maraming salamat po once again, sa mga nag-subscribe. Umabot na po tayo ng 1,009 subscriber. Maraming salamat po sa inyo lahat. So ito na po, umpisa na po natin yung ating, tawag nito, pagpapanood ng video at, tayo po, maiksi lang pong video ito. Tayo po yung magbibigay ng comment. So ito po, panoorin po natin, ha. Let's play! Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa. Gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagit Pa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlari ng kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Browner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa Kayang makipagsabayan sa ibang bansa pero kulang ang mga equipment. Asan ba doon yung kayang makipagsabayan kung kulang ang equipment mo, kagamitan?
Ginoo, Diyos ko. Ha? sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ng tulong ng Kongreso para Ayan. Kailangan ng tulong ng mga crocs. Sa tingin mo mga kababayan, mga kaibigan, tutulong ang mga crocs na yan? Siyempre, kung isi-safety na nila ang pera, ang pondo para makalipad kung sakaling magkaroon ng digmaan ay lilipad na yan. May mga private jet na yan eh. Siyempre, pag nagkaroon ng digmaan, lilipad yan sa ibang bansa. Sino ang kawawa? Yung mga taxpayer. Ayan. So, pag nagkataon nangyari ang digmaan na sinasabi ng ilan, sinasabi ng mga eksperto, sino ang kawawa? Tayo pong mga kaibigan. Kaya, ito pa lang, hanggat hindi pa nangyayari ang digmaan, kumilos na po ang mga taxpayer. Lagi nyo sinasabi, taxpayer din ako pero wala kayong ginagawa. Ang ginagawa nyo, manood lang. Pag nagkakaroon ng rally, asan kayo? Para hindi pabagsakin pababain yung mga kurap. Huliin ang mga kurap. O pababain ang hindi marunong mamuno ng bansa. Asan kayo? Nandyan lang kayo, nanonood lang kayo sa inyong mga tahanan. So kaya hindi po mangyayari ang sinasabi nyo pagbaba ng mga namumuno, paghuli sa mga naglustay ng pera ng bayan. So ano mangyayari sa bansa natin kung makikipagdigmaan tayo, ha? Pakinggan pa natin to. maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Budget ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagyera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa gyera na tayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng... So ayan po ang mga kaibigan, no? Sabi ng general, kung sakaling magkaroon ng digmaan, kailangan natin ipagtanggol ang ating mga sarili. Kailangan natin magtiis. Magtiis ng 1 buwan. Paano tayo magtitiis ng 1 buwan kung wala tayong pera, pondo, wala tayong makain? Makakapagtiis tayo? Alam niyo mga kaibigan, kung ikukumpara ang ating mga kagamitan sa ibang bansa o kahit sa maliit lang na bansa, walang-wala po tayo. Ang kaya lang natin, ang kaya lang natin dito sa bansa natin, hulihin yung mga vendor. Kasuhan yung mahihinang tao. Yan po ang kakayanan ng ating bansa ngayon sa ngayon. Hindi ko inaano yung bansa natin. Maganda nga yung bansa natin, napakaraming batas Bilib ako sa bansa natin, napakaraming batas. Batas ng hayop, batas ng bawal dyan. Yan, marami tayo yan. Kaya natin yan. Pero, itong sinasabi ko sa inyo, bakit natin iintindihin ang digmaang panlabas ng bansa kung ang sariling loob ng ating bansa ay hindi natin kayang masolusyonan? Tulad na lang ng tawag dito, corruption. Ayan, kay Saldico pa nga lang, hindi natin kayang hulihin. Yung aircraft ni Saldico at ni Romualdez o kung sino man dyan naghalustay ng pera ng bayan, hindi natin mahuli-huli? Hindi natin kaya makipagsabayan? Yung pa kaya yung China? Isang pindot lang natin. Alam mo, hours lang. Oras lang. Hindi na tayo tatagal pag ang China ay bumalat sa atin. Hindi tayo tatagal. 1 oras lang. Tapos sasabihin mo, dapat maging matiisin tayo at 1 buwan bago dumating yung mga kaalyansa ng bansa. Nako! Pagdating nila,
Ganito na tayo. Tulong! Tulong! Naku, Diyos ko naman. Di ko alam mga kababayan, mga kaibigan, no, kung matutuwa kayo sa mga tinuran nitong ating general. Hindi natin alam kung ano nga ba kakayanan natin. Alam yung mga Pilipino kasi, matapang yan. May pag-asa tayo kung combat. Ayan, may pag-asa tayo kung jungle warfare. Combat yung harapan, face to face. Pero ang usapan po dito ay technology na. Hindi, sabihin natin mayroon tayo. Pero ilan? Ha? Yung pinagmamalaki nating Brahmos, 3 pirasong Brahmos. Diyos mio, Marimar. Alam mo, kahit sabihin natin malakas yung Brahmos natin na binili sa India, kung marami naman ang igaganti ng China, saan makakarating ang Brahmos natin? Ni labi lang ng China, hindi kaya yan eh. Sa totoo lang eh. Baka nga hindi pa makarating sa lupa ng China. Tinira na yun ng China, ng satellite ng China or ng tawag nito, yung pinaka-ballistic missile ng China. Wala. Tapos sabi mo makikipag-sabay, kaya natin makapagsabayan, subalit kulang. Ay, naku, Diyos ko naman. Alam nyo kasi mga kaibigan, mga kababayan, ang maapektuhan dito pagdating ng digmaan, hindi po yung mga militar. Ang mga militar na yan, mga pulis, mga man in uniform, nakadesign po yan para makipagdimbaan. How about yung mga Pilipinong hindi nakadesign para makipagdimbaan? Nakadesign lang para mamuhay ng tahimik, mamuhay ng normal. So, pagdating ng digmaan, saan po tayo pupulutin Pagka gano'n, lalaban tayo. Kukuha tayo ng mga armas ng kung sino-sino. Kasasabi mo lang kulang tayo sa kagamitan tapos lalaban pa tayo. Diyos ko. Hindi ko alam. Tapos sasabihin mo kailangan ng tulong ng Kongreso. Wala na po maitutulong ang Kongreso, kung iniisip mo pondo. Wala na pong pondo eh. Yung pondo, nakaisaldi ko na. Romualdez. Itinakas na. Ayan, wala na. So, mga kaibigan, kayo na po humusga kung ano nga bang digmaan ang dapat nating harapin. Ang digmaan po ang dapat nating harapin ay digmaan sa loob ng ating bayan, sa loob ng ating bansa. Andyan yung flood control, paglustay ng mga pera ng bayan, taxpayer, ayan, yan po. Pag yan nasolusyonan, or pag yan ay nasolusyonan yung mga naglustay ng pera na lumipad na sa ibang bansa, sigurado kakayanin natin makipagsabayan sa ibang bansa. Hindi po, hanggat hindi po natin nasusolusyonan yung loob natin problema, digmaan sa loob ng ating bansa, wala po tayong kalaban-laban. Wala po tayong kalaban-laban maging sa labas ng bansa, kahit sa dagat. Tapos sasabihin mo, kailangan nating tumagal. Diyos mio. Hay. Hindi ko na alam saan patutungo tong bansa natin. Maganda nga talaga yung ganyang mindset, no? Palaban. Yan. Palaban, di mo urong. Pero kahit gaano kakatapang ng militar, pulis, sundalo, pag ikaw tinutukan ng maraming equipment, sigurado, maghuhukay ka ng sarili mong butas sa ilalim ng lupa sa ngatok ng tuhod, kahit gaano kakatapang. Alam mo ganyang mindset, ganyang mindset na yan. Nung unang panahon pa yan, panahon pa nila Andres Bonifacio yan eh. Yung mga ganyang mindset, hindi na uubra ngayon yan. Dahil ang labanan ngayon is technology, hindi na lang mindset. Tanda mo yan. Hindi na lang mindset. Tandaan nyo yan.
mga kababayan, kayo na humusga. Oo naman talaga, kaya naman talaga natin makipagsabayan sa ibang bansa. Dahil meron naman tayong sariling hukbo, hukbo ng mangkukulam. Ayan, kahit sabihin natin isang batalyong mangkukulam, sigurado yan, yung mga Chinese, gaganon yun, lalabas yung mga ipis sa bibig. Hukbo ng mga kapre, ayan, panlaban sa mga tangke ng China, ayan. Hukbo ng mga manananggal, yung mga aircraft, kahit gaano karami yan, isang batalyon lang ng manananggal, talong-talo na po natin ang China. Mga aircraft nilang kabibilis. Walang-wala yan sa mga China. Tapos kung dito naman sa kalupaan, sa jungle or combat, hukbo ng mga duwende. Ayan, pwede natin panlaban sa China. Hindi pa nakakarating na lupa ng Pilipinas sa mga Chinese, minamagic na ng mga duwende. So yan po ang panlaban natin. Diyan po tayo marami. Tandaan nyo. Tapos kung nandito na sila, kunwari sa loob ng ating bansa, pagdating nila sa bansa natin, sasalubungin sila ng mga engkanto. Ayan, sigurado ako hindi nila magagalaw yung mga gatilyo ng kanilang mga baril. Hindi nila mapipindot ang kanilang mga computer o mga ignition na para lumipad ng mga missile. Dahil sasaniban na sila ng mga engkanto, sila mismo. Diyan po tayo magaling. Diyan po tayo may laban. Ayan po mga kaibigan, kahit sa imahinasyon natin, hindi po talaga natin kaya makipagsabayan. Gaya ng sabi ng ating general, hindi po talaga natin kaya naman natin makipagsabayan, pero kulang ang ating equipment. Wow! Ay, nakakalungkot mga kaibigan, no? Ay, sinipon tuloy ako. Ayan, ganyan lang tayo. Matapang lang tayo sa bibig. Totoo yan. Aminado tayo, matapang lang tayo sa bibig. Sa kapwa natin Pilipino, matapang tayo. Pero pagdating sa ibang bansa, hindi nyo ba napapansin pag yung foreigner Chinese pumunta dito, makipag-away yung Pilipino at saka Chinese, ang kinakampihan ng mga pulis, alam nyo Chinese. Dahil doon po ang malakas. Ang mahihirang Pinoy, hindi nila kayang ipagtanggol. Yan po tayo. Yan po ang mindset natin. Kaya, kahit papaano ko isipin na kaya natin ang ibang bansa, hindi ko talaga maisip kung saan tayo banda may kakayanan pagdating sa ganyang sinasabing digmaan. Nakakalungkot po mga kaibigan na tayo ang mauuna muna. Tayo muna maunang lumaban bago dumating ang ating mga kaalyado. Pagdating nila pulbos na po tayo. Ay, ikaw na lang kaya makipagdigmaan. Kung matapang ka, unahan mo. Bago kami dumating, dapat ikaw muna mauna. Huwag mo isusubo ang yung sabihin natin mga sundalo talaga matatapang, palabas talaga yan. Pero, how about kami? Ordinaryong mayan, ordinaryong Pilipino, taxpayer, gusto mabuhay ng tahimik, matiwasay, walang digmaan. So, sa papaano dahilan po magkakaroon tayo ng digmaan dahil sa paggagawa ng China, ng mga isla? Wala po, hindi po talaga natin kaya kahit sabihan nyo na ako duwag. Sabihin nyo na ako na walang pakinabang. So, ito lang ba sasabi ko? Kung aawayin nyo ako, yun lang ang kaya nyo. Yun yung kapasidad natin, hindi yung lalaban tayo sa ibang bansa. Yung tapang talaga, tikas yan sa mga Pilipino. Bata, matanda, mga babae, ayan, matatapang talaga pagdating sa Pilipino. Matapang talaga tayo. Pero, ang tapang po talaga hindi na po nababase ngayon sa tapang ng loob Pagdating sa digmaan, utak po, utak. Mas maganda po kombinasyon, may tapang ka na, may utak ka pa. Ayan, yan po talaga pagpapalalo sa atin, So, ayan po, maraming salamat po sa inyo, Hanggang dito na lang yung ating video, Maraming salamat sa mga nag-subscribe.
Ito na naman si Marsolo nagsasabi, Baboos! 1,000 na po tayo.